Sino siya? Yung lalaki nakita ko sa labas ng apartment mo. Mariing tanong ni Rene na halos bulong pero punong-puno ng galit. Mainit ang hangin, ngunit mas mainit ang tensyon sa pagitan ni Francine at Rene. Hindi ito ang unang beses na nagtatalo sila, pero pakiramdam ni Francine ay ito na ang huling patak. Magkaharap silang dalawa sa gilid ng bakanteng parke. Halos walang tao, tahimik ang paligid. Pero sa pagitan nila ay parang may nagbabantang bagyo. Napailing si Francine at pinipigil ang sarili. Kaibigan ko lang yun, Rene. Dumaan para maghatid ng pagkain. Bakit pati yung pinagseselosan mo? Humakbang si Rene palapit. Mapanganib ang bawat galaw niya. Huwag mo akong gawing tanga, Francine. Nakita kayo ni Joey. Nakangiti ka pa nga. Hawak mo pa ang braso niya. Napagtripan mo na naman akong pagbintangan. Hindi ba pwedeng may lalaking tumulong lang sa akin nang walang ibig sabihin? Mariing sagot ni Francine. Suminghal si Rene. Walang lalaking tutulong sa isang babae ng libre. Hindi mo ba naririnig ang sarili mo? Hindi na to pagmamahal, Rene. Kontrol na to. Pagmamanipula. Lumakas na rin ang boses ni Francine. Natawa na mapait si Rene. Ganon. Manipulasyon ang pagmamahal ngayon. Kung pagmamahal nga yan, bakit parang palagi akong takot? Bakit araw-araw mo akong pinagdududahan? Maluhaluhan sagot ni Francine. Dahil iniingatan kita. Dahil ayoko maagaw ka ng iba. Buliyaw ni Rene. Hindi ako bahagi na inaagaw, Rene. Tao ako. May damdamin, may isip. Sandaling katahimikan. Huminga ng malalim si Francine at pilit inaayos ang sarili. Pero ang susunod niyang sinabi ay para na ring pagputol sa tanikala. Makikipaghiwalay na ako. Napatigil si Rene. Nanigas. Tinignan si Francine ng diretso sa mata. Anong sinabi mo? Gusto ko nang tapusin to. Lumapit si Rene na nakakunot ang noo. Hindi mo pwedeng gawin yan, Francine. Inagawa ko na. Matapang niyang sagot kahit nanginginig ang loob niya. Wala kang pupuntahan. Alam kong wala kang pera. Wala kang pamilya dito. Nakatira ka sa unit at tinulungan kitang bayaran. Alam ko. At pasalamat ako. Pero hindi yung lisensya para hawakan mo ako sa leg habang buhay. Biglang lumamig ang boses ni Rene. Kapag iniwan mo ko, sisiguraduhin kong wala kang matatakbuhan. Kahit sino lapitan mo, mapapalayas ka rin nila. Isang tawag lang. Anong klaseng tao ka? Bulong ni Francine at hindi makapaniwala. Yung taong seryoso sa pagmamahal. Kaya ko lahat para sa'yo. Kaya kong sirain ng kahit sino. Pati ikaw. Sagot ni Rene. Napaatras si Francine. Kinilabutan siya sa sinabi nito. Rene, hindi na kita kilala. Pero ako, kilalang kilala pa rin kita. Magsasabi ka lang ng ganyan kasi may iba ka na, di ba? Ngumisi siya. Wala akong iba. Gusto ko lang ng katahimikan. Gusto ko lang ng buhay na ako may kontrol. Mariin na sagot ni Francine. Hindi ko hayaang mawala ka sa akin, Francine. Kung hindi kita pwedeng mahalin ng payapa, mamahalin kita sa parang kilala ko. Banta ni Rene. Napatingin si Francine sa langit. Puno ng luha ang mga mata niya pero hindi siya umiyak. Hindi na. Natuyo na ang luha niya sa lahat ng sakit na naranasan niya. At sa loob-loob niya ay isang bagay ang malinaw. Kailangan na niyang makaalis. Habang buhay siya magiging bilanggo hanggat hindi niya tinatapos ang siklong ito. Hindi na siya nagsalita pa. Tinalikuran niya si Rene at naglakad palayo. Mabilis. Patungo sa hindi niya alam. Pero siguradong malayo kay Rene at malayo sa takot. At si Rene ay nanatiling nakatayo. Nakatingin sa papalayong babae. Nagngingit-ngit. Nanginginig. Gabi na ngunit gising pa ang syudad habang pag-alagala si Francine Delmar. Matapos ang masakit na pag-aaway at pananakot ng dating nobyong si Rene, ay pinili niyang lumayo dala lang ang suot niyang bestida at kanyang dignidad. 3 araw na siyang palaboy, walang pera, pagkain o matutuluyan. Sa simula'y pilit niyang pinatatatagan sarili, ngunit kalaunay tinanggap niyang ito na lang ang tanging paraan para siya'y mabuhay.
Sa gilid ng kalsada ay natutulog siya sa ilalim ng waiting shed. Sa umaga ay nagpapalimos. Sa gabi ay naghahanap ng mga basurang may natirang pagkain. Gutom na gutom si Francine kaya't napadpad siya sa isang open dine-in restaurant. At sa isang bakanteng mesa ay nakita niyang umaasong steak at pasta. Walang tao sa paligid kaya kahit nanginginig ang kinuha niyang tinidor at dahan-dahang kumain ng karne. Dala ng desperasyon at kagutuman. Sorry po, pahiram lang, konti lang. Bulong ni Francine sa hangin na halos lumuluha habang ninunguy ang unang subo. Ilan segundo pa lang siyang kumakain nang biglang may humintong sports car sa harapan. Bumukas ang pinto at bumaba ang isang babaeng naka-designer dress at may hawak na clutch bag. Si Olga Sawyer. Oh my God! Who the hell is that? Bulalas nito sa perfect accent habang natigilan sa harap ng mesa. Kasunod nito ang isang lalaking matangkad, naka-blue blazer at may presensyang kayang paatrasin ng kahit sino makasulyap sa kanya. Iyon si Andrew Montemayor, isang sikat na bilyonaryo, kilala sa mga business magazine at charity events. Nagangat ang tingin si Francine at doon nagtama ang kanilang mga mata. Excuse me? What the hell do you think you're doing? Buliyaw ni Olga habang mabilis na tinapik ang balikat ni Francine na nahuli niyang kumakain sa mesa nila. Nabitawan ni Francine ang tinidor, nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat at agad siyang napatingin sa dalawang taong nasa harap niya. Pasensya na po, akala ko po iniwan na to, gutom lang po talaga ako. Nanginginig niyang sabi sabay yuko ng husto sa hiya. Leftover ba yun sa tingin mo? It's Wagyu steak. Just cooked. This is so disgusting, Andrew. Can someone call security? Naiinis sa singhal ni Olga. Olga, stop. Tahimik pero matatag ang boses ni Andrew Montemayor, ang fiancé ni Olga. Hindi siya galit pero may bigat ang pagkakabigkas. Lumingon si Olga sa kanya, gulat na gulat. Excuse me? Babe, seriously? Did you just tell me to stop? That girl literally ate our food. Lumapit si Andrew sa kinatatayuan ni Francine. Napansin niyang bahagyang nanginginig ang dalaga at halos hindi makatingin sa kanila. Miss, what's your name? Mahinahon niyang tanong. Nagangat ang tingin si Francine at kita ang luha sa sulok ng kanyang mga mata. Francine po. Francine Delmore. Tumango si Andrew. And bakit ka nandito? Do you have a place to stay? Umiling si Francine. Wala po. Lumayas po ako sa amin. May inaabangan lang po akong sana'y trabaho pero wala pa rin po tumatanggap sa akin. Ayan na. Drama queen na. Babe, can we go somewhere else please? This is totally ruining my night. Pero hindi natinig si Andrew. Francine, if I offer you a job, like legit work, would you be interested? Napatitig si Francine. Seryoso po kayo? Yup. We're short-staffed sa mansion. You can work there. House help. May pagkain, may matutulugan, and you get paid weekly. Andrew! You're seriously offering our house to a stray girl who literally stole our food? Sigaw ni Olga. She didn't steal anything. She thought it was leftover. She was just hungry. Sagot ni Andrew na kalmado pero matalim. Oh my God. This is a joke, right? What are you trying to do? Rescue a damsel in distress? Like some kind of savior complex? Andrew, come on. Don't be gullible. Sarkastikong natawa si Olga. Tiningnan siya ni Andrew. This isn't about you, Olga. I'm offering help because I can. And because she clearly needs it. Fine. Fine. Let her clean the toilet for all I care. Just don't expect me to be friendly, okay? I just think na you adopted a new pet. Sabay iling ni Olga. Napalunok si Francine. Hindi niya alam kung tatanggapin ba niya ang alok. Baka panibagong kapahamakan lang ito. Pero wala na siyang ibang mapupuntahan. At si Andrew na kahit mayaman at halatang abala, ay hindi tumitingin sa kanya na parang basura. Kung totoo po ito, tatanggapin ko po. Kahit anong trabaho okay lang po. Makakain lang na maayos at makatulog na may bubong.
Good, let's go. We'll get you settled. I'll tell the driver. Tumango si Andrew. I swear, if she enters my walk-in closet, I will lose it. Don't let her near my stuff. Seriously, Andrew, this is so low class. Mahinang sambit ni Olga habang naglalakad sila papunta sa parking area. Hindi na lang siya pinansin ni Andrew. Nang makarating sa sasakyan ay pinagbuksan pa niya si Francine ng pinto, bagay na ikinataas ng kilay ni Olga. Sa loob ng sasakyan ay tahimik si Francine, habang si Olga ay patuloy lang sa pagreklamo. This is humiliating. I mean, people literally saw us talking to a girl with dirt on her elbows. Do you know how that looks on social media, Andrew? I don't care. People can say what they want. I'm helping someone who clearly has no one. Sagot ni Andrew. Napalunok si Francine at napatingin sa binata. Hindi niya maintindihan kung bakit ganito ito kabait. Pero sa kabila ng takot at hiya, ay may parte sa kanyang unti-unting lumuluwag. Nang makarating sila sa Montemayor Mansion, ay namangha si Francine sa laki at ganda ng lugar. Para siyang nasa panaginip. Pagkababa ay pinatawag ni Andrew si Manang Cecil, ang headmaid, at inibrief ito tungkol kay Francine. Manang, this is Francine. She'll stay here starting tonight. Give her proper clothes, food, and somewhere to rest. Training can start tomorrow. Opo, Sir Andrew. Thank you po. Sobrang salamat po. Halos mamilipit sa utang na loob si Francine. Napatingin sa kanya si Andrew. Just do your best. Hindi kita kinupkup para ka lang kaawaan. Gusto ko lang ibalik yung chance na nawala sa'yo, okay? Tumango si Francine. Opo. Sa hindi kalayuan ay napasilip si Olga mula sa loob ng kotse at bumulong. Enjoy your little charity case, Andrew. But don't say I didn't warn you. Ngunit sa gabing yon, sa unang pagkakataon matapos ang napakaraming gabi ng gutom at takot, si Francine ay nakatulog sa kama, maaliwalas, may kumot, at may kakaibang kabog ng puso, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang hindi may paliwanag na pag-asa. Naging maayos ang lagay ni Francine sa mansyon, bagamat ramdam niyang ayaw sa kanya ni Olga ay pinili niyang manahimik. Sa presensya ni Andrew ay unti-unti siya nakakaramdam ng ginhawa at respeto, kaya kahit mapait ang tingin sa kanya ni Olga ay hindi na niya ito iniinda. Isang umaga ay nakasalubong ni Francine si Manang Cecil sa may kusina at nagsimulang isang makabuluhang usapan. Magandang umaga po, Manang. Bati niya sabay ngiti. Oy, Francine, maaga ka na naman. Sipag talaga nitong batang to. Nakangiting sagot ni Manang. Mabilis sila naging close ni Manang Cecil. Marahil ay dahil sa pagiging magaan kausap nito at dahil na rin sa pagkaprangka pero may halong malasakit ang mga payo at kwento nito. Kape ka muna bago ka sumabak sa laundry. Aya ni Manang sabay abot ng tasa. Salamat po, Manang. Ang bait niyo po talaga. Ngumiti si Francine at naupo sa maliit na mesa. Tahimik silang uminom ng kape sa loob ng ilang minuto bago muling nagsalita si Manang. Francine, pasensya ka na kay Olga ha. Umpisa ni Manang habang inaayos sa mga tasa. Napalingon si Francine. Po, si Miss Olga, alam ko naman nararamdaman mo na hindi kanya gusto. Ngumiti lang si Francine ng tipid. Okay lang po. Hindi ko naman po intensyon na makipagplastikan o agawin ng atensyon ng kahit sino. Umiling si Manang. Hindi ikaw ang may problema, anak. Si Olga talaga. Mula pa noon ay mataas ng tingin sa sarili. Lumaki kasi sa Amerika. Puro branded, puro sosyal at puro English. Wala naman akong problema sa mga sosyal. Pero yung ugaling parang sila lang ang may karapatang mabuhay. Yun ang masakit sa mata. Tahimik lang si Francine. Napansin yun ni Manang Cecil kaya nagpatuloy siya. Alam mo bang marami na ring dinedate si Sir Andrew noon pero hindi siya basta-basta nagpapakilala sa pamilya. Si Olga lang yung umabot sa point na halos ikasal na. Kasi po, mahal niya siguro talaga si Miss Olga. Mahinang sagot ni Francine. Hindi ako naniniwala doon. Sabay taas ng kilay ni Manang. Napakunutan noon ni Francine. Bakit po? Lumapit si Manang at nagsalita ng pabulong, tila takot marinig ng kahit sino. Alam mo bang hindi talaga boto ang mama ni Sir Andrew kay Olga? Kaya hanggang ngayon wala pa ring formal na engagement.
Palaging postponed, palaging may issue. Talaga po? Tumango si Manang. Oo, at isa pa, naririnig ko rin minsan yung usapan nila ng mama ni Sir. Kesyo spoiled daw si Olga, mapili sa tauhan at hindi marunong makisama. Kaya daw hindi bagay maging asawa ng isang Montemayor. Napakagatlabi si Francine. Hindi niya alam kung bakit, pero tila may kakaibang init na gumapang sa dibdib niya sa narinig. Hindi dahil sa tuwang-tuwa siya sa mga negatibong kwento kay Olga, kundi dahil may parte sa kanya na umaasang hindi talaga matutuloy ang kasal ng dalawa. Ikaw Francine, anong tingin mo kay Sir Andrew? Nakangiting tanong ni Manang. Napatingin si Francine sa tasa niyang may laman pang kape. Mabait po. Mapagkumbaba kahit mayaman, hindi mapagmataas. At saka hindi ko po ina-expect na tutulungan niya ako ng ganun. Napangiti si Manang. Kaya nga siguro hindi boto ang nanay niya kay Olga kasi nararamdaman niyang may mas deserving pa. Napatingin si Francine kay Manang. Tingin niyo po, makakahanap pa ng iba si Sir Andrew? Tumawa si Manang. Ay nako, kung ako ang tatanungin, sana nga. Yung mas may puso, yung kahit hindi sosyal at marunong tumingin ng tao, yung kayang magmahal ng totoo. Tahimik lang si Francine. Bakit? Gusto mo bang ikaw na yon? Pangasar ni Manang. Ha? Hindi po, grabe kayo Manang. Napatawa si Francine pero ramdam niyang namumula ang kanyang mga pisngi. Ngumisi si Manang. Bakit parang may kilig? Wala po, trabaho lang po ako dito, ayoko pong magkaproblema. Alam ko anak, pero ang puso hindi mo mapipigilan. At saka hindi ko naman sinabing gawin mong pangarap yan. Pero minsan, yung mga hindi natin inaasahan, yung pampinipili ng tadhana. Hindi nakasagot si Francine. Sa halip ay tumingin siya sa malayo at lihim na humugot ng malalim na buntong hininga. Tahimik na natawa. Kahit gusto niyang itanggi ay may parte sa puso niya na kinikilig sa mga biro ni Manang. Ngunit pinipigilan niyang umasa. Sa ganda ng mundo ni Andrew ay alam niyang wala siyang puwang doon. Ang hindi nila alam, sa likod ng pintuan ng kusina ay may isang pares ng mga matatalas na matang, palihim na nakikinig sa kanila. Si Olga. Nakatayo ito sa madilim na bahagi ng hallway at nakasandal sa pader habang hawak ang cellphone pero hindi nagre-record. Imbis na harapin si Francine at Manang, ay pinili niya makinig at magplano. Pinisil niya ang bag na designer sa braso, sabay bulong sa sarili. So, this is how it is now. Nagkakandara pa kay Andrew ang katulong. Hindi siya galit dahil sa chismis. Galit siya dahil sa ideya ng isang babaeng hamak lang na isang tagalinis ng mansyon na tila unti-unting kinukuhang atensyon ng lalaking para sa kanya. Hindi siya makapapayag. Makaraan ng ilang oras ay natagpuan ni Andrew ang sarili niyang abala sa pag-check ng email sa kanyang home office. Suot pa rin ang panjim, basa pa ng pawis ang braso at leeg. Walang kaalam-alam sa mga nangyari kanina sa kusina. Kumatok si Olga, bahagyang binuksan ang pinto at agad pumasok nang hindi naghihintay ng imbitasyon. Andrew. Malamig pero matamis ang tono nito. Napatingin si Andrew at bahagyang nagulat sa biglaang pagpasok. Oh hey, what's up? I just want to talk. We need to talk. Umupo si Olga sa harap ng mesa at ang mga matay diretsyo nakatingin sa nobyo. Sinara naman ni Andrew ang laptop. Okay, about what? About us, about the wedding. Anya, diretsyo sa punto. Natigilan si Andrew. Wedding? Yes. I know it's been postponed several times, but I really think it's time we finalize things. Let's pick a date. Let's move forward. I've waited long enough. Let's set a date, invite the guests, start the preparations. I want to marry you as soon as possible. Natahimik si Andrew. Hindi niya inaasahan ang agarang pagpupumilit ni Olga. Ilang sandali rin bago siya nakasagot. Well, okay, if that's what you want, we can start talking to Mom about it. Sagot niya sa wakas, sabay hawak sa kamay ng dalaga. Napangiti si Olga pero may bahid ang pamimilit sa kanyang tono. Thank you, love. And maybe you should start putting limits on the help around here. Napakunot noo si Andrew. What do you mean?
I mean that girl, Francine. She's been getting too comfortable. Sabay irap ni Olga. Tumigil si Andrew sa paghawak sa kamay ni Olga. What did she do this time? She's always around. She makes me uncomfortable. Sagot ni Olga, palihim na nagpipigil ng inis. Ngunit sa halip na uminit ang ulo, ay ngumiti lang si Andrew at hinawakan muli ang kamay ng nobya. Love, please. Be a little more kind to her. She's just doing her job. She's been through a lot. She doesn't mean any harm. Malambing na sabi ni Andrew. Napasingap si Olga pero ngumiti din siya kahit pilit. Fine, I'll try. For you. Sagot niya. Pero sa likod ng ngiti niya ay may bumubulong na balak sa kanyang isipan. You think I will let a stray girl steal your attention, Andrew? Not a chance. Sa isip-isip ni Olga. Kinabukasan ay tila walang nangyari. Nagpakita si Olga ng magandang asal. Ngumiti pa nga siya kay Francine habang nag-aalmusal kasama si Andrew. Good morning, Francine. The table looks wonderful. Bati niya. Nagulat si Francine at bahagyang napatigil sa ginagawa pero agad ding ngumiti. Good morning din po, Ma'am Olga. Thank you po. Tahimik lamang si Andrew sa kanyang upuan. Ngunit pansin niya ang pagbabago sa tono ni Olga. Napangiti siya ng bahagya. Ngunit si Francine ay tila hindi komportable. Parang may kakaibang lamig sa ngiti ni Olga. Isang ngiting may halong pakana. Ngunit pinili niyang manahimik. Isa siyang tagasilbi lamang. Hindi siya pwedeng makialam. Sa likod ng mga ngiti ay isang planong nabubuo sa isipan ni Olga. Plano upang patunayan na walang puwang sa kanilang mundo si Francine. Nasunod ang hiling ni Olga na asikasuhin na ni Andrew ang kanilang kasal. Kaya naman madalas itong nasa mansyon. At si Francine ay nalilibang na rin sa bawat araw na lumilipas at nilalagi niya doon. Ngunit isang umaga ay bumalik ang bangungot ni Francine na makita niya si Rene. Ang lalaking sumira sa kanya noon. Napilitan siyang tumakas at magtago. Francine, tawag ni Andrew, nakakapasok lang at nakita ang biglaang pagtakbo ng dalaga. Hindi lang siya nagulat, pati si Olga, na nakaupo sa gilid ng piano ay napatingin sa reaksyon ni Francine. What the hell was that? Why is she acting like a crazy maid? Tanong ni Olga habang nilalagay ang wine glass sa table. Ngunit hindi na siya pinansin ni Andrew. Agad niyang sinundan si Francine. Nag-aalala sa biglang pagbabago ng kilos nito. Sa likod ng mansyon, sa gilid ng maliit na greenhouse ay nakakatalungko si Francine. Nanginginig, halos hindi makahinga. Hindi niya akalaing muli niya makikita ang taong yon sa mismong lugar na akala niya'y ligtas na siya. Francine, hey, it's me. Mahinang tawag ni Andrew papalapit. Agad itong napatingin at agad tumayo. Mistulang bata na naghahanap ng proteksyon. Please, please, please wag mo akong ilabas. Wag mo ko ipakilala sa lalaking yun. Please, Sir Andrew. Nanginginig ang boses ni Francine. Huminga ng malalim si Andrew at lumapit. Maingat niyang hinawakan ng mga balikat ang dalaga at pinakalma ito sa marahang tinig. Shh, calm down. You're okay. Wala siyang alam. Hindi kanya nakita. Safe ka dito. Bulong niya. Napaluha si Francine pero agad niya itong pinahid gamit ang palad. Nahihiya siya makita ng amo sa ganong anyo na durog, takot at marupok. I'm so sorry. Akala ko okay na ako. Akala ko kaya ko na. Garalgal na sabi niya. Hindi siya tinanong pa ni Andrew. Hindi niya pinilit ang kwento at hindi niya kinuwestiyon ang takot sa mga mata ni Francine. Sa halip ay mahinahon siyang tumango. Don't worry. You don't have to explain anything. Basta ang mahalaga, you're safe. No one will hurt you here. Napakapit si Francine sa gilid ng balikat ni Andrew. Sobrang higpit na tila kapag binitawan niya ay malulunod siya muli sa dilim na nakaraan. Ilan segundo lang at agad din siyang bumitaw tila napahiya. Salamat po. Mahinang sabi niya. Anytime. Sagot ni Andrew. Ang tinig ay punong-puno ng kabaitan. Saglit pa ay biglang dumating si Olga. Andrew, love, where are you? Nagulat si Francine sa malakas at matinis na boses mula sa veranda. Andrew! Ulit ni Olga habang naglalakad sa porch. Suot dito ang designer na wrap dress, shade sa ulo at dala ang cellphone na tila hindi mawalay sa kamay.
Nagpakita si Andrew mula sa side hallway. "I'm here, what's up?" Lumapit si Olga at nilapat ng kamay sa braso ng nobyo. "Love, si Rene is looking for you na. Sabi niya important daw kasi baka umalis siya earlier. So like, can you please talk to him now?" Sure, I'll go." Maiksing sagot ni Andrew. "Good." Tumango si Olga, proud at satisfied. Saka sumunod ng ilang hakbang sa lalaki. Ngunit bago pa siya makapasok sa loob kasama si Andrew ay tinawag siya ni Francine. "Miss Olga." Napatigil si Olga at lumingon. Mahina ang tinig ni Francine at bahagyang namumula sa hiya, pero halatang desperado. "Oh, yes you?" Tanong ni Olga kunot noo. Tumingin muna si Francine sa paligid saka bahagyang yumuko. "Pwede po bang huwag niyo pong sabihin kay Sir Rene na nagtatrabaho ako dito?" Naningkit ang mga mata ni Olga at bahagya itong tumawa. Wait, what's that all about? May tinatago ka from Rene?" Hindi agad sumagot si Francine. Kita sa mukha niya ang kaba, ngunit naglakas loob pa rin siya. "Please po, kung pwede lang, ayoko po kasi siya makita." Tumahimik si Olga, waring nag-iisip. Ilang segundo ng katahimikan ang namagitan sa kanila, bago unti-unting kumurba mga labi ng dalaga sa isang mapanuksong ngiti. "Oh honey, of course I won't tell, cross my heart." Malambing ngunit malamig ang tono. Nakangiti si Olga, ngunit ang mata niya ay may kakaibang ningning. Isang uri ng interes sa may halong kasiyahan at kapilyahan. "Thank you po." Mahinang bulong ni Francine. Umiling si Olga na tila natatawa. "No worries. Your little secret is safe with me. I mean, we girls need to stick together, right?" Saka siya kumindat at tumalikod. Iniwan si Francine na bahagyang nakahinga na maluwag. Pero habang papalayo, napangisi si Olga sa sarili. "Oh girl, you just gave me something fun to play with." Sa isip-isip nito. Nang mga sumunod na araw ay mas naging abala pa si Andrew sa pag-aasikaso ng kanilang kasal. Gaya ng paulit-ulit na hiling ni Olga. Meetings with event organizers, food tasting at venue visits. Lahat ay sinasagutan ni Andrew, ngunit tila hindi buo ang atensyon niya. At kung abala si Andrew ay mas abala naman si Olga. Ngunit hindi para sa kasal. Halos araw-araw ay wala ito sa mansyon. May spa appointment, brunch with friends, fitting sa designer at kung ano-ano pang gala. Kaya naman ang nangyari ay si Francine ang mas madalas na kasama ni Andrew sa mga lakad. "Francine, can you come with me today?" Tanong ni Andrew habang binababa ang tasa ng kape sa lamesa. Nagulat si Francine, hawak ang tray ng almusal ni Olga. "Po?" "Yun sa florist, wala si Olga na I need a second opinion. And I don't want to go alone." Sabay ngiti ni Andrew. Umiling si Francine at napapangiti rin. "Baka po kasi sabihin ni Miss Olga." "She won't mind, trust me. Besides, ikaw lang may pasensya sa ganitong errands." At tuluyan na nga naging routine ng mga ganito. Isang araw sa flower shop, sunod sa event hall, tapos cake tasting. At sa bawat araw na lumilipas ay may hindi may paliwanag na tensyon sa pagitan nila na hindi masama, kundi magaan, masarap, ngunit parehong pinipilit nilang baliwalain. At nang magpunta na sila sa flower shop, "Anong tingin mo dito?" Tanong ni Andrew habang hawak ang bouquet ng ivory roses. "Maganda po, pero parang mas bagay po sa setting yung mga konting kulay. Peach or pale yellow." Tumango si Andrew. "Yeah, parang mas may buhay, no?" "Opo," sagot ni Francine habang inaayos ang sample arrangement. Napatingin si Andrew sa kanya. Nakayuko si Francine, subalit kitang-kita ang ningning ng mga mata niya habang abala sa bulaklak. Nakangiti siya at payapa. Hindi ito yung Francine na tahimik lang sa sulok na mansyon. Hindi ito ang Francine na laging iwas sa gulo. Ito yung Francine na masayang totoo. "You really have an eye for beauty, Francine." Bulong ni Andrew. Hindi siya sigurado kung narinig ng dalaga. Isang tanghali naman ay sa cafe, pagkatapos ng supplier meeting. Tahimik silang dalawa habang iniinom ang kanika nilang kape. "Nag-enjoy ka ba, Francine?" Tanong ni Andrew bigla. "Po?" "Sa mga ganito, I mean helping out with the wedding stuff." Napaisip si Francine. "Masaya naman po, pero minsan po natatakot akong baka mali ang masuggest ko."
Ngumiti si Andrew. So far, you're doing great. Honest, mas gusto ko pang antis mo kaysa kay Olga. Hindi nakasagot si Francine at tumawa si Andrew. Don't worry, I won't tell her. Nang hapon ding yon, habang pauwi mula sa venue ay biglang bumuhos ang ulan. Tahimik silang dalawa pero parehong ramdam ang kakaibang lamig at init. Nangyayari ba sa'yo to? Tanong ni Andrew habang nakatingin sa windshield. Ano po? Yung parang may kasama ka pero mas pinipili mong huwag pansinin ang nararamdaman mo kasi hindi tama, hindi pwede. Nagkatinginan sila. Sandaling nagtagal ang mga mata ni Francine sa mata ni Andrew bago siya umuko. Paulit-ulit po. Mahina niyang sagot. Hindi man nila sinasabi pero nagsasalita ang mga kilos at mata. Kung paanong madalas na inaabot ng 1 segundo pa ang hawak ni Andrew sa kamay ni Francine kapag tinutulungan siyang bumaba sa sasakyan. Kung paanong tila tumitigil ang mundo kapag nagkakatinginan sila ng matagal. At kung paanong kahit sandaling magkalapit ay may dumadaloy na tensyon sa pagitan nila na pareho nilang pinipiling huwag bigyan ng kahulugan. At isang gabi sa mansyon, pagkatapos ng huling meeting para sa kasal ay dumiretso si Andrew sa kitchen. Doon niya naabutan si Francine, inaayos sa mga prutas sa countertop. Still up? Tanong ni Andrew. Ngumiti si Francine. Kailangan papuntapusin to. Gusto ko pong maayos lahat bago ako magpahinga. Tumango si Andrew. I admire that. Katahimikan. Francine. Po? May tanong ako. Tumingin si Francine. Kung hindi kita inabutan kumakain sa restaurant na yun, kung hindi ka naupo sa mesa ko nun, sa tingin mo, magkakilala pa rin tayo ngayon? Napatingin si Francine sa mga kamay niya. Siguro po, hindi na. Would that be better? Hindi nakasagot si Francine. Sa halip ay ngumiti siya na malungkot. Hindi ko po alam. Tumango si Andrew. Me neither. Araw-araw ay may lalong lumalalim ang koneksyon nila. Isang koneksyon na hindi nila binalak, pero unti-unting umuusbong. Subalit sa bawat kilig ay may kasamang kaba. Dahil alam nilang may kasal na paparating. May kasunduan na, may inaasahan na. At higit sa lahat ay may taong masasaktan. Kaya kahit naroon ang damdamin ay pinili nilang tumahimik. Pinili nilang ilibing ang nararamdaman sa likod ng trabaho at obligasyon. At sa tuwing lilipas ang isang araw, ay pareho nilang kinukumbinsi ang sarili nila na tama lang ito. Na tama lang ang tahimik. Pero ang puso ay hindi kailanman natututong manahimik ng tuluyan. Nalalapit na ang araw ng kasal. Halos 1 buwan na lang at maglalakad na si Olga sa aisle patungo kay Andrew na walang kaalam-alam sa gulong unti-unting binubuo ng kanyang sariling puso. Umagang yon ay tahimik na naghahanda si Francine sa kusina. Pinaghiwa-hiwalay niya mga sariwang dahon ng basil, inilagay sa maliit na platito at sabay nilingon ng umuusok na kape. Nilagyan niya ito ng 1 kutsaritang asukal, 2 cream at 1 hiwa ng lemon sa gilid. Eksaktong gusto ni Andrew. Francine, si Sir Andrew nasa study room. Padala mo raw ito ng kape. Tawag ni Manang Cecil mula sa sala. Opo, Manang. Inayos si Francine ang tray at marahan lumakad paakyat. Habang lumalapit sa silid ay naririnig na niya ang tunog ng ballpen sa papel. Kasabay ng ilang impit na hinga, maingat siyang kumatok. Come in. Sagot ng binata. Dahan-dahang binuksan ni Francine ang pinto. Sir, ito na po yung kape niyo. Ah, thank you. Sagot ni Andrew na halatang pagod na. Nakaupo siya sa malaking executive chair habang nakatukod ang siko sa mesa. May papel sa harap at ilang crumpled papers na nakakalat sa sahig. Napansin ni Francine na laman ng sulat. Wedding vows. Napakunot noo siya. Sir, may problema po ba? Napabuntong hininga si Andrew. Yeah, the vows. I can seem to write anything decent. Lahat ang sinusulat ko, parang hindi ako. Nilapitan siya ni Francine at iniwan ang tray sa gilid. Hindi po ba kayo inspired? Maybe, or maybe I just don't know what to say to someone I'm not sure I truly love. Nanlaki ang mga mata ni Francine sa sinabi nito, ngunit hindi siya nagsalita. Pinulot ni Andrew ang ballpen. Can you help me? I mean, just for practice. Let's say you're the bride. I will try to write something habang nandyan ka. Nagulat si Francine pero ngumiti. Sige po,
Kunwari ako si Miss Olga. Kunwari lang naman, di ba? Tumango si Andrew. Yeah, kunwari. Tumayo si Francine at pumuesto sa harap niya. Tumingin si Andrew. Dahan-dahang nag-angat ang paningin at tumama sa mga mata ng dalaga. Katahimikan, mainit ang hangin. At tila sa maliit na espasyo ng silid na yon ay may bumigat. Isang bagay na hindi mabigkas. Kunin mo na po ang ballpen niyo. Mahinang sabi ni Francine na tinatago ang kaba. Kinuha ito ni Andrew, pero imbis na isulat ang vow ay nagsalita siya. Okay, my bride. Bakit nga ba ako nahirapang magsulat para sa'yo? Sambit nito sa mababang tinig. Nagbiro si Francine. Baka po hindi niyo siya mahal talaga. Ngunit hindi tumawa si Andrew. Tumingin siya na mas malalim at mas totoo. Francine, kasi ang mga salita lumalabas lang kapag totoo nararamdaman. Kapag galing sa puso. At ngayon nandito ka sa harap ko. Saka ko lang naiintindihan kung bakit walang gumagana ng salita nun sinusulat ko to para kay Olga. Anya. Nanigas ang katawan ni Francine at nagpatuloy si Andrew. Hindi ko kayang isulat ng isang pangakong hindi ko kayang panindigan. Hindi ko kayang magsabi ng I will love you forever sa taong hindi ko naman iniisip tuwing umaga. Sir. Napasinghap si Francine ngunit pinigilan niyang umiyak. Tumayo si Andrew mula sa pagkakaupo. Dahan-dahang lumapit kay Francine at hinawakan ng kamay niya. Pero kung ikaw nasa harap ko, kung ikaw ang babaeng makakasama ko sa altar, kayang-kaya kong magsalita. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Wala ng biro at wala ng kunwari. Francine, ikaw ang iniisip ko kapag natutulog ako. Ikaw ang dahilan kung bakit gusto kong umuwi araw-araw. Ikaw ang nagpapagaan ng mundo ko sa bawat simpleng ngiti mo. Alam kong mali, alam kong may kasal sa susunod na buwan. Pero sa bawat oras sa kasama kita, alam kong ikaw. Napahinga si Francine at nanginginig ang labi. Bahagyang yumuko si Andrew at tila dahan-dahang pinipigilan ng sarili habang hawak pa rin ang kamay ng dalaga. Nanginginig ang kanyang mga daliri at sa kabila ng lahat ng sinabi niya ay isa na lang ang kulang. Ang halik na magpapatunay sa lahat ng kanyang nararamdaman. Marahan niyang inilapit ang kanyang mukha kay Francine. Kitang-kita sa mga mata niya ang pag-aalinlangan. Ngunit sa likod ng lahat ay naroon ang paghangad. Unti-unting dumampi ang kanyang hininga sa pisngi ng dalaga at 1 pulgada na lang ang pagitan ng kanilang mga labi. Ngunit, sandali lang. Bigla siyang itinulak ni Francine. Hindi marahas. Ngunit sapat para magising ang dalawa sa sandaling tila kinain ng damdamin. Sir Andrew, mali ito. Hindi dapat itong mangyari. Halos pabulong, ngunit mariin ang boses ni Francine habang mabilis na umurong palayo. Napatigil si Andrew na tila binuhusan ng malamig na tubig. Francine. Umiling ang dalaga. Pilit na pinipigil ang panganginig ng boses. Ikakasal na kayo ni Miss Olga. At ako na simpleng kasambahay lang. Ako ang taong tinanggap mo sa bahay mo para tulungan ka, hindi para guluhin ang buhay mo. Hindi mo ginulo ang buhay ko. Ikaw ang nagbigay ng liwanag dito. Sagot ni Andrew, nananatiling nakatayo. Pero hindi to tama. Tinakpan ni Francine ang kanyang dibdib na parang kinakapkap kung nasaan na bang puso niyang kanina pang umaalma. Hindi ako pwedeng maging dahilan para sirain mo ang plano niyo ni Miss Olga. Hindi ko kaya magkunwaring masaya kung may masasaktan. Nagtatakbo si Francine. Hawak niya ang tray na walang laman, ngunit mas mabigat ang pasaning daladala ng puso niya. Hindi na niya makita ng malinaw ang daan dahil sa luha. Bawat hakbang niya sa marmol na sahig ng Montemayor Mansion ay tila kumakalabog sa kanyang dibdib. Ang kaninang mainit na pakiramdam sa loob ng kwarto ni Andrew ay napalitan ng lamig. Lamig na tila tumutusok sa kaluluwa niya. Pagkabukas niya ng pinto palabas ng hallway ay halos mabangga niyang isang aninong nakatayo sa may gilid ng malaking poste. Si Olga. Nakangisi ito at nakapamewang na tila ba matagal nang naghihintay ng ganitong pagkakataon. Ang mapupulang labi niya ay may mapanuksong ngiti. Ang mga mata niya ay malamig at mapanlinlang. Well. Running away from my fiancé's room? What was that? A goodbye kiss gone wrong? Bungad ni Olga sa matinis niyang tono. Napatigil si Francine. Hindi niya alam kung ang paa ba niya ang natigilan o ang puso niya.
Pilit niyang pinunasan ng luha at pilit na tinatakpan ng kahihiyan. Ngunit huli na, wala siyang depensang sapat para harapin ang mga titig ni Olga. Mali ang iniisip mo. Wala akong intensyong. Mariing sagot ni Francine, bagamat halatang nanginginig. Save it. You think I didn't see this coming? Newsflash, darling. Sinasadya ko to. Putol ni Olga, sabay ikot ng mata. Nakunot ang noon ni Francine. Anong ibig mong sabihin? Lumapit si Olga at halos magdikit na ang mukha nila. Let me spell it out for you, maid. Pinabayaan ko si Andrew na makasama ka ng mas madalas. I stepped back. I gave you time, space, and opportunity. Why? Because I wanted to see kung gaano ka kadaling matukso. And guess what? You're just like all the rest. Hindi totoo yan. Wala akong balak sirain kayo. Ako pa nga yung lumayo, pero hinayaan mo pa rin mahulog siya sa'yo. At nakita ko lahat. Every look, every smile. And don't even get me started sa way mo siyang tinitignan habang nagsusulat ng wedding vows. Sabat ni Olga, kasabay na mapang-asar ng ngisi. Napatikom ang bibig ni Francine. Totoo na may naramdaman siyang hindi niya inaasahan. Pero hindi niya intensyon ng agawin si Andrew. Kailanman ay hindi siya ganong klaseng babae. Sige na, magpaliwanag ka pa. Let's pretend na inosente ka, na hindi mo sinadyang akitin ang fiancé ko. Pero alam mo ba kung anong ayoko sa lahat, Francine? Dagdag ni Olga na bahagyang tumawa ng pilit. Tahimik si Francine at nangingilid ng luha. Yung mga babaeng nagmamagaling pero mababa lang naman ang tingin sa sarili. Yung mga umaasa na baka, just maybe, they could belong in our world. Newsflash, girl, you don't. Tuloy ni Olga. Hindi ko kailangan ng mundo mo. Gusto ko lang ng tahimik na buhay. Gusto ko lang magtrabaho. Mahinang tugon ni Francine at pilit kinakalma ang sarili. Oh, really? Then prove it. Leave. Now! Bulalas ni Olga, sabay tiklop ng mga braso niya sa dibdib. Napakunutan noon ni Francine. Ano? Umalis ka. You heard me? I want you out of this house. You pack your things, whatever rugs you brought here, and disappear. Ngayon na! Maling utos ni Olga. Hindi mo ako pwedeng paalisin na basta-basta. Hindi ko may-ari ng bahay na to. Matapang na sagot ni Francine, bagamat halatang nanginginig ang tinig. Oh, sweetheart. I may not own the mansion, but I own Andrew's heart. At kapag nalaman niya sinira mo ang tiwala niya, do you think he'd still want you here? Ngumisi ulit si Olga. Napatitig si Francine sa sahig. Hindi siya makagalaw. Ngunit sa isang iglap ay nagbago ang tono ni Olga na mas malamig at mas mapanganib. You want more motivation? What if I told you na kilala ko ang lalaking pinagtataguan mo? Anya, nanlaki ang mga mata ni Francine. Rene, yeah. Andrew's dear friend from abroad. Cute guy, very charming, pero may madilim na secret. Alam mo kung paano ko siya nakilala? Because I do my research. And guess what? He asked me kung may nakita raw akong pamilyar na mukha sa bahay. He even showed me your photo. Bulong ni Olga, habang mabagal na umiikot sa kanya. Please wag mo sabihin sa kanya. Hindi niya pwedeng malaman. Pakiusap ni Francine at nanginginig na ang buong katawan. Ngumisi si Olga na malisyoso. Then do as I say. Umalis ka. Tonight. Or else, I will give Rene a house tour at baka sakaling makita ka niya sa servants' quarters. Hindi nakasagot si Francine. Nangingilid na ang luha sa kanyang mga mata. Bawat salitang binitawan ni Olga ay parang punyal na sumasaksak sa kanyang dibdib. Gusto niya magsalita at magpaliwanag. Ngunit tila wala ng espasyo para sa hustisya. Don't test me, Francine. You may have Andrew's attention now, but I have the power to destroy you. Dagdag ni Olga. Pagkatapos sa mga salitang yon, ay tumalikod na si Olga. Iniwan si Francine na tulala, nanginginig, at muling nabalot ng takot na minsan na niyang pinilit takasan. Tulad ng utos ni Olga ay maagang umalis si Francine dahil ang kaunting gamit at perang naipon, masakit man sa kalooban.
Hindi niya kayang manatili sa mansyon sa ilalim ng pananakot ni Olga. Samantala ay lihim naman nag-iwan ito ng peking sulat na kunwari ay mula kay Francine, biglang bahagi ng kanyang masamang plano. Kinabukasan, pasado alas 8 ng umaga nang mapansin ni Andrew na hindi niya pa nakikita si Francine. Karaniwang nagsisimula ito ng trabaho na maaga pa at madalas ay natatagpuan niya ito nag-aayos ng hardin o naglilinis ng hallway. Nasa kusina siya nang dumaan si Manang Cecil. "Manang, si Francine, nasan?" Tawag niya. "Ho? Akala ko po kasama niyo siya kanina, Sir Andrew. Wala po siya sa kusina o sa mga usual niyang gawaing bahay." Napakunutan noon ni Andrew. Hinanap niya si Francine sa paligid, sa veranda, sa likod ng mansyon, pero wala. Pag-akyat niya sa servants' quarters ay tumambad sa kanya ang bukas na pinto at ang kwartong wala na ang dating laman. Isang maayos na kama at walang bakas ng gamit. Wala na si Francine. Mabilis ang tibok ng kanyang puso. Pumasok siya sa loob at tumingin sa paligid. Napansin niyang isang papel na bahagyang nakasuksok sa ilalim ng unan. Dahan-dahan niya itong binunot at binasa. "Sir Andrew, pasensya na kung hindi ako nakapagpaalam. Ayoko maging pabigat pa sa inyo. Napakabuti niyo sa akin. Sobra-sobra pa nga. Pero siguro hanggang dito na lang ako. Hindi tayo pareho ng mundo. Hindi ako nararapat manatili pa rito. Lalo na't malapit ang kasal niyo. Salamat sa lahat. Sa pagtulong, sa kabaitan, at sa katahimikang minsan binigay niyo sa akin. Hindi tayo para sa isa't isa. Francine." Bumigat ang dibdib ni Andrew habang binabasa ang sulat. Hindi siya makapaniwala. Alam niyang mahiyain si Francine na mailap ito pagdating sa damdamin. Pero hindi niya inakalang basta na lang ito lalayo. At hindi rin siya sang-ayon sa mga nakasaad sa liham. Mariing kinuyom ni Andrew ang kamay sa papel. Ngunit kahit gaano pa kasakit, ay hindi niya pinahalatang nadurog siya. Gumuhit ang lungkot sa kanyang mga mata, pero wala siyang sinabing kahit ano. Hindi siya nagtanong kung may nakakita sa pag-alis si Francine. Hindi siya naglabas ng galit ni lungkot. Bagkus ay marahan niyang ginusot ang papel. Isiniksik ito sa bulsa ng pantalon niya at marahang umalis ng silid. Bumaba siya sa may veranda. Nandoon si Olga, abalang-abala sa pagtingin ng mga wedding samples mula sa isang album ng wedding coordinator. Kumaway ito pagdating niya. "Hi, finally you're awake. Look, I'm trying to choose between ivory or champagne for the aisle cloth. What do you think?" Bungad ni Olga at naglalambing pa. Hindi agad sumagot si Andrew. Tumitig lang siya kay Olga ng tahimik. Nagkibit balikat si Olga at muling bumaling sa mga sample. "So, about Francine, I noticed she wasn't around this morning. Maybe napagod lang or umalis na." Malambing ang tono niya na parang wala lang. Sabay kunot-kunot ang kilay niya kunwari, acting concerned. Hindi umimik si Andrew. Tumayo siya sa harap ni Olga at tahimik lang na nakatingin. "She left a note." Mahina nitong sambit. Napatingin si Olga kunwaring gulat. "Oh, really? What did it say?" Sinulyapan lang siya ni Andrew. Hindi niya binanggit ang laman ng sulat. Hindi niya rin ipinakita. Gumulong ang ilang segundo ng katahimikan. Ngumiti si Olga ng pilit. "Well, maybe it's for the best. I mean, mas magiging maayos ang lahat. Mas mapapadali ang preparations. We don't need drama in this house, right?" Hindi sumagot si Andrew. Tumalikod siya at lumakad papalayo. Naiwan nakangiti si Olga, pero sa loob-loob niya ay nananabik. "Game on, darling. You may not show it now, pero alam ko nasaktan ka." Bulong niya. Dahil sa ginawang paglisan ni Francine ay wala nang nagawa si Andrew kundi ituloy ang kasal. Samantala, mainit na ang sikat ng araw na makarating si Francine sa palengke. Suot ng kanyang lumang blouse at faded na maong ay agad siya nagtungo sa pwesto ni Aling Rosing, ang matandang tindera ng gulay na siyang unang tumanggap sa kanya bilang kasamang tagalinis at tagaayos ng paninda tuwing umaga. Hindi kalakihan ng kita pero sapat na para may maipon siya ulit. "Ay, Francine, maaga ka ngayon na." Bati ni Aling Rosing habang iniayos ang talbos ng kamote. "Maaga po ako nagising. Gusto ko rin po makatapos agad para makahanap pa ng ibang racket mamaya." Sagot ni Francine sabay ngiti. Hindi na gaanong mabigat ang kanyang dibdib. Kahit papano'y unti-unti na niyang natatanggap ang mga pangyayari. Pagkatapos ilang oras ng pagtatrabaho,
Habang inaayos niya mga kamati sa isang kahon, ay may isang boses na kumatok sa kanyang pandinig. Hi ate, pwede pa ba makishare dyan sa space? Bago lang ako dito. Ani ng isang babaeng nasa early 20s, nakasandal shorts, may dalang basket ng dried fish at itlog na maalat. May maamong mukha at abot tainga ang ngiti. Oo naman, walang problema. Hindi rin naman akin to. Tagatulong lang ako dito kay Aling Rosing. Sagot ni Francine. Ako nga pala si Ruby, ikaw? Francine. Mula noon ay naging mabilis ang paglalapit ng loob ni na Francine at Ruby. Tuwing tanghalian ay sabay silang kumakain sa likod ng palengke. Pinagsasaluhan ng baong tinapay at tinapa. Si Ruby ay bukas palad, masayahin at parang walang arte sa katawan. Isang hapon, habang nagpapahinga sila sa bangketa at abalang hinihigop ang sabaw ng murang batchoy mula sa karinderya, ay natanong ni Ruby ang bagay na matagal na niyang gustong itanong. Francine, pasensya na ha, pero matagal na kitang gustong tanungin. Bakit parang may lungkot ka lagi? Hindi ko alam pero nararamdaman ko lang. Napatingin si Francine sa malayo. Saglit siya natahimik pero makalipas ang ilang segundo ay nagsalita rin. Ang totoo niyan, nagtrabaho ko sa isang mansyon dati sa pamilya ng isang mayaman lalaki. Akala ko makakahanap ako ng bagong simula doon. Pero ang lahat ay nagbago nang bumalik sa buhay ko ng lalaking halos sumira sa akin. Napakunot ang noon ni Ruby. Lalaki? Ex mo? Tumungo si Francine at kita sa mga mata ang kirot ng alaala. Oo, halos ikamatay ko mga naranasan ko sa kanya. Nang makita ko siya doon, hindi ko kinaya, kaya ako umalis. Pero hindi lang siya ang dahilan. Bakit? May nangyari pa ba? Yung fiancé nung may-ari ng bahay, pinagbantaan ako. Akala niya gusto kong fiancé niya, kahit wala akong ginagawa, kahit pinipilit kong umiwas, sinadya niyang gawin ang lahat para mapalayas ako. Napasinghap si Ruby, napakuyom ang kamay. Ang sama naman nun, tapos umalis ka na lang? Oo. Ang sakit nun, Francine. Tahimik na tumango si Francine. Pero siguro tama lang, wala naman talaga akong lugar doon. Hindi ako dapat umasa sa kung anong hindi para sa akin. Pero hindi mo kasalanan ng magmahal, at hindi mo kasalanan kung may nagmahal din sa'yo pabalik. Sagot ni Ruby na seryoso na ang tono. Napatingin si Francine sa kaibigan. Sa totoo lang, hindi kong alam kung mahal niya rin talaga ako eh. Pero ramdam ko may special sa kanya, sa mga tingin niya, sa mga pakikitungo niya. Kahit alam kong hindi dapat. At ngayon, kumusta ka? Mas okay na. Hindi na ako umiyak gabi-gabi. Hindi na ako nangangarap ng sobra. Basta ang gusto ko na lang, makapagsimula, makaipon at makahanap ng direksyon. Ngumiti si Ruby at inakbayan siya. Sige, simulan natin yan. Hindi ka na nag-iisa. Tahimik na ngumiti si Francine. Sa unang pagkakataon ay may taong naniwala sa kanya. Hindi dahil kailangan siya, kundi dahil gusto siyang samahan. At doon sa gitna ng ingay ng palengke at amoy ng panis na isda, ay nagsimulang mabuo ang isang bagong yugto ng kanyang buhay. Lumipas sa mga araw na tila walang saysay para kay Francine. Isang umaga, habang bitbit ang ilang gulay na binili niya mula sa palengke, ay nadaanan niyang isang simbahan. Malaki, puti at may mga dekorasyong tila ginto sa kinang. Nang tanungin niya ang isang ate kung anong okasyon, sagot ng babae, kasalan daw ng Montemayor. Sa narinig ay biglang nawala ang kulay sa pisngi ni Francine. Kahit walang kumpirmasyon ay alam niya. Iyon na nga ang kasal ni Andrew at Olga. Dinala siya ng damdamin pabalik sa simbahan kung saan ikakasal si Andrew. Sa isang sulok ay lihim niya itong pinanood. Nakangiti ngunit may lungkot sa mga mata. Pinilit ni Francine na huwag umiyak o umasa, sapat nang masilayan itong muli kahit walang kapalit. Isang sulyap lang. Kahit hindi na niya ako makita, sapat na ito. Bulong niya sa sarili. Pero tila hindi talaga siya sinasadyang mapalayo sa dilubyo ng tadhana. Francine, namilog ang kanyang mga mata nang marinig ang tinig mula sa kanyang likuran. Isang tinig na ayaw na niyang marinig kailanman. Si Rene. Nakatayo ito sa harap niya. May suot na maayos na barong, may hawak na cellphone sa kaliwang kamay at masama ang titig sa kanya. Anong ginagawa mo rito? Tanong ni Francine habang umaatras. Pwede ko ring itanong yan sa'yo.
Nandito ka para kay Andrew, di ba? Ang galing mo talaga, hindi ka pa rin nagbabago. Hindi ganun. Umalis ka na Rene, ayoko na sa'yo. Mahinang sagot ni Francine. Ngunit tumawa lamang si Rene, mapait. Hindi mo ba alam na kaibigan ko si Andrew? Oo, kilala ko siya. Nagulat nga ako nung sinabi niyang may isa siyang dating kasambahay na bigla na nawala. Hindi ko inakalang ikaw pala yon. Pakiusap, umalis ka na. Nanginginig ang tinig ni Francine. Hindi kita pababayaan, Francine. Akin ka, dapat tayo magkasama. Mariing sagot ni Rene, sabay hawak sa braso ng dating nobya. Bitawan mo ko! Ngunit hindi siya pinakawala ni Rene. Sa halip ay hinatak siya palayo mula sa loob ng simbahan. Napasigaw si Francine sa sakit ng pagkakahatak, ngunit pinilit niyang huwag lumikha ng eksena. Kung hindi ka sasama, ipagsisigawan ko ngayon sa buong simbahan kung anong klaseng babae ka. Sabihin natin ginamit mo si Andrew, o kaya lumalandi ka lang sa mga may pera. Banta ni Rene habang hinahatak siya palayo sa hallway papuntang backdoor. Rene, tama na, ayoko na! Tumahimik ka, Francine. Hindi mo ako kayang takasan. Bulong nito sa tenga niya habang pinipilit siyang ilabas. Samantala, sa loob ng simbahan, ang mga bisita ay nagsimula ng maupo. Ang pamilyang Montemayor ay nakapuwesto na sa harapan. Ang wedding coordinator ay panay tingin sa orasan. Ngunit si Andrew ay hindi mapakali. Mula sa kanyang kinatatayuan ay tila hinahanap-hanap niyang isang bagay o isang tao. Tumigil siya sa tapat ng altar, napapikit at malalim ang hininga. Sa puso niya ay may kulang, may kirot, may tanong na hindi masagot ng kahit anong kasalan. Ilan saglit pa ay tinawag siya ni Olga sa may gilid. Babe, ready ka na? Sabay ngiti at halik sa pisngi niya. Napadako ang tingin ni Andrew sa dulo ng simbahan. Parang may humatak sa kanyang paningin. Parang may bumulong sa kanyang kaluluwa. At doon niya nakita si Francine. Ngunit bago pa man siya makagalaw, ay nakita niyang may humihila dito. Isang lalaki, si Rene. Nanlaki ang mga mata ni Andrew. Hindi ito maaaring magkamali. Si Francine iyon at ang lalaking kasama niya ay walang iba kundi ang kaibigang si Rene, na ngayon ay tila pilit itong hinihila palabas ng simbahan. Francine, bulong niya halos hindi makapaniwala. Napatayo si Andrew. Hindi na niya inintindi ang pagkagulat ng mga tao sa paligid. Ang kanyang puso ay tila binaril ng katotohanan na hindi si Olga ang babaeng gusto niyang makasama habang buhay, kundi si Francine. Ang mga mata ni Olga ay agad na tumuon kay Andrew. Andrew, where are you going? We're about to start. Tanong nito na nanlalaki ang mga mata. Huminga ng malalim si Andrew, tinignan niya si Olga ng diretso sa mga mata nito at marahang umiling. Olga, I'm sorry. This wedding can't happen. Malumanay niyang wika. Nagkagulatan ng lahat. May mga nahulog ang panga. Ang bulungan ay naging ingay. What? You're leaving me? Here? In front of everyone? Bulalas ni Olga at hindi makapaniwala. Tinitigan siya muli ni Andrew. Wala nang bakas ang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Because I finally realized something. I don't love you. I care for you, yes. But Francine, she's the one. She's the woman I need. She's the one I've been waiting for even before I met you. Bumuntong hininga si Olga. Nanginginig ang mga balikat, pero hindi pa ito sumuko. She's a maid! Andrew, my God, she doesn't belong in your world! Maybe, but she belongs in my life. Sagot ni Andrew. May bumilib at may napailing. Ang simbahan ay napuno ng sari-saring reaksyon. Ngunit hindi na ito alintana ni Andrew. Ang tanging mahalaga sa kanya ngayon ay ang makahabol kay Francine bago ito tuluyang mawala sa kanya. Muli. Kaya't bago pa man makapagsalita ulit si Olga ay tumalikod na siya at tumakbo palabas ng simbahan. Sa labas ng simbahan, "Bitawan mo ko, Rene, please!" Halos mangiyak-ngiyak na pagsusumamo ni Francine habang pilit siyang hinihila ni Rene papunta sa may kotse. Hindi! Hindi ako papayag na mawala ka sa akin ulit, Francine. Pagod na ako maghintay. Pagod na ako magtiis. Akin ka! Hindi mo ako pag-aari. Hindi na ako natatakot sa'yo, Rene. Please, wag mo nang ulitin to. Anya, nanginginig ang buong katawan. Walang kwenta ang mundong to kung wala ka sa tabi ko.
At sa gitna ng pagtatalo ay may narinig silang malakas na sigaw. Francine! Napalingon sila pareho. Si Andrew, humahangos, hingal na hingal at pawis na pawis. Ngunit may matinding determinasyon sa kanyang mga mata. Let her go, Rene! Now! Anang boses na punong-puno ng galit at paninindigan. Andrew, pare, hindi mo alam ang totoo. Siyang umalis, siyang... Gulat ni Rene. Hindi ko kailangan ng paliwanag mo. I saw what I needed to see. Bitawan mo siya. Sigaw ni Andrew. Saglit na napako ang tingin ni Rene kay Andrew, tapos kay Francine. Tapos bumalik sa kanyang kamay na nakakapit pa rin sa braso ng babae. Doon siya natauhan. Marahang binatawan si Francine. Agad naman lumapit si Andrew at niyakap si Francine. Tama na, I got you. You're safe now. Bulong nito. Hindi na nakapagsalita si Francine. Bumulwak na lang ang luha mula sa kanyang mga mata. Sa dami ng pinagdaanan niya, ay itong unang beses na pakiramdam niya ay ligtas siya, tanggap at mahal. Mahal kita, Francine. Dapat ko pang hintayin ng araw ng kasal para ma-realize yun. But I won't make the mistake of losing you again. Mahal din kita, Andrew. Hindi na rin napigilan ni Francine na itago ang matagal nang pinipigilang nararamdaman para kay Andrew. Nagyakapan silang dalawa na mahigpit. Sapat ng init ng tinig na matagal nilang hinahanap. Sapat na para malaman ni Francine na sa wakas ay may tahanan na siyang tunay. Sa piling na lalaking hindi siya pinili dahil sa kung sino siya noon, kundi sa kabila ng lahat ng kanyang pinagdaanan. Nang iwan ni Andrew si Olga sa altar para habulin si Francine, ay tahimik na tinanggap ni Olga ang pagkatalo at bumalik sa Amerika. Si Rene, na nakita ang takot sa mga mata ni Francine, ay natauhan at tuluyan lumayo din. Pareho silang umatras ng tahimik, sugatan, ngunit handang magsimulang muli. Nang mga sumunod na araw, habang tahimik na namamasyal si Andrew at Francine sa isang garden malapit sa simbahan, ay huminto si Andrew sa gitna ng landas na may mga rosas at bugambilya sa gilid. Hawak pa rin niya ang kamay ni Francine, mahigpit at may pag-aalalang baka mawala na naman ito. Francine, ayoko nang patagalin pa. Hindi ko na kayang ipagpaliban ang pagkakataon. Hindi ko na kayang mawala ka ulit. Anya at mariing tumitig sa mga mata ng dalaga. Napakunot noo si Francine. Andrew, anong ibig mong... Ngunit bago pa siya matapos ay lumuda si Andrew sa harap niya. Kinuha nito mula sa bulisang isang maliit na kahon. Binuksan yon. At doon ay isang simpleng singsing na may maliit ngunit kumikinang na diamante. Francine Delmar, will you marry me? Not because I need a bride. Not because I want to fix anything. But because I love you. At gusto ko na susunod na yugto ng buhay ko ay simulan sa piling mo. Malambing na sambit ng binata. Natigilan si Francine. Hindi siya makapagsalita. Ngunit ang mga mata niya ay napuno ng luha. Hindi dahil sa sakit, kundi sa saya. At ang ngiti sa kanyang mga labi ay sapat na upang sabihin ng lahat. Oo, Andrew, oo. Mahina niyang sagot. Sa muling pagyakap nila ay walang altar, walang bisita at walang grandeng bulaklak. Ngunit nandoon ang katotohanan, ang pagmamahalan at ang panibagong simula. Hindi na mula sa kasinungalingan o takot, kundi mula sa katapatan ng dalawang pusong sa wakas ay nagkatagpo din. Isang mapayapang hapon, puno ng puting rosas at hanging may dalang bango ng pag-ibig ang paligid. Nakatayo si Andrew sa gitna ng hardin, suot ang navy tuxedo habang nakatitig sa aisle na tinatabingan ng maputing tela at mga petals na hinipan ng hangin. Ang mga panauhin ay tahimik, hindi na ang grandeng okasyon. Tahimik, simple pero puno ng damdamin. Hanggang sa lumakad na sa aisle si Francine, suot ang klasikong gown na may mahabang laylayan. Simple ngunit lalong nagpalutang sa kanyang natural na ganda. Nakaba ng buhok niya at ang makintab na manipis na belo ay bahagyang hinahampas ng hangin habang siya'y naglalakad papalapit kay Andrew. Napangiti si Andrew, halos hindi makapaniwala. Hanggang ngayon, pakiramdam niya ay isang panaginip lang ang lahat. Pagdating sa altar ay inabot ni Francine ang kamay ni Andrew. Mainit at matatag. May pangakong hindi nabibitiw.
You look so beautiful. Mahina pero tapat ang bulong ni Andrew. At ikaw, mukhang sigurado na. Sagot ni Francine sabay ngiti. Humalakhak ng mahina ang mga kaibigan at mahal sa buhay. Huminga ng malalim si Andrew habang kinuha ang papel sa bulsa. Hindi niya ito sinulat mag-isa. Noon ay tinulungan siya ni Francine sa mga salitang nais niyang sabihin, pero ngayon siya na mismo nagsalita. Francine, noon, isang estranghera kang kumain ng tira sa mesa ko. Hindi ko alam ng babaeng yun ang magtuturo sa akin kung paano magmahal na totoo. You reminded me how to be human. Hindi ko man nasabi nun, pero sa bawat araw na magkasama tayo, you've slowly replaced the coldness in my life with something warmer. Something I've never known. Love. Ngayon, sa harap ng lahat, pinapangako kong hindi na ako lalayo. Hindi ako bibitiw at hindi ko hayaang may manakit pa sa'yo. Mahal kita. At sa araw na ito, isusumpa akong ikaw at ikaw lang ang babaeng pakakasalan ko sa habang buhay. Tumulo ang luha sa mga mata ni Francine. Hindi niya alam kung paano makakabawi sa ganitong tapat na pagmamahal. Hinawakan niyang kamay ni Andrew ng mas mahigpit at saka siya naman nagsalita. Andrew, hindi ko inaakalang ang lalaki sa likod ng mga mamahaling damit at serbesa sa restaurant ang magiging tahanan ko. Sa mundong paulit-ulit akong tinanggihan, pinapili at iniwan. Ikaw ang nagpakita sa akin ng kabaligtaran. Hindi mo ko tinanong tungkol sa nakaraan ko, pero binigyan mo ko ng kinabukasan. Hindi mo ko tinanong kung anong kaya kong ibigay, pero binigay mo lahat. Ngayon, sa harap ng mga taong mahalaga sa atin, ipinapangako ko na araw-araw ay pipiliin kita. Hindi dahil kailangan, kundi dahil mahal kita. Ngayon, bukas, at sa lahat ng bukas pa. Nagpalakpakan ng lahat. Walang engranding fireworks. Wala ring libu-libong bisita. Pero nandoon ang pamilya, mga bagong kaibigan at higit sa lahat, ang dalawang pusong sa wakas ay nagtagpo at naghilom. I now pronounce you husband and wife. You may now kiss the bride. Wika ng pari. Hindi na nag-aksaya ng oras si Andrew. Inangat niya ang belo ni Francine at inalapat ang kanyang labi sa asawa. Isang halik ng pangako, isang halik ng paghilom. At isang buwan pagkatapos ng kasal, ay tahimik ang umaga sa Montemayor Villa. Habang si Andrew ay abala sa pag-aayos ng kanyang barong para sa isang charity event, si Francine ay nakaupo sa may veranda. Hawak ang isang maliit na white stick. 2 guhit. Napanganga siya at napatakip sa bibig. Biglang pumasok si Andrew. Love, ready ka na ba? Sasabay na tayo kay Lumamsa. Naputol siya na makita ang hawak ni Francine. Nanlaki ang mga mata niya. Is that? Tumango si Francine. 2 guhit. Hindi makapaniwala si Andrew. We're having a baby? Oo. Hindi na nakapagsalita si Andrew. Niyakap niya si Francine na mahigpit at itinukod ang ulo niya sa balikat nito. Tila ba nagsisigurong totoo nga ang lahat. Thank you, Francine. Pulong ni Andrew. Para saan? For choosing to stay, for coming back, for loving me, and now, for giving me the best gift of all. Napangiti si Francine. Sa tingin ko, hindi pala talaga tayo tinadhana para sa kasalan ng iba. Tayo pala talaga. Magkahawak ang kamay at magkaalalay sa bawat paghinga. Isa silang bagong yugto ng pamilya, ng pagmamahal, at ng mas maraming bukas na pinili nilang sabay harapin. At dito na po nagtatapos ang ating kwentong pag-ibig. Maraming salamat po sa pakikinig. To God be the highest glory. Hanggang sa muli, paalam!